Hello, church. Good morning. Hello, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice once again for this opportunity. So far, April 5, no? Unang Domingo sa bulan sang April. And salamat sa Ginoo no almost 1 week nga nag-undergo kita sang enhanced community o community quarantine, and we praise and thanks God. We survived. May ara na sa inyo na nagutuman. So dalayaw ng Ginoo no nga He is the one who provides our needs. Of course may gipit-gipit, pero pasalamat kita nga sa gihapon maka-worship kita sa iya. Kag kabay pa kuntani no Christians, this will not stop us in serving the Lord and worshiping the Lord. And today gin tugot naman sa Ginoo nga makakit-anay kita even sila nga video message. And I pray nga kuntani sa gihapon ang inyong faith wala nag-waver, instead nag-grow even much deeper and stronger sa aton nga Ginoo. Now, sa aton nga text to ponder this morning, gusto ko ibasahon sa inyo ang dinalan sa kasulatan from Revelation chapter 21 verses 1 to 5 that says, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things had passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I will make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful." Magapangamuyo kita. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this wonderful day that you have made for us. Nga pamalandong kami, makasimba kami, makadayaw sa imo, even sa tinion kasubong sini. Yes, Lord, no one can stop your people in worshiping you. Bisan wala kami, Lord, katigayon sa church worship, still, you will find ways always, Ginoo, nga makatipon kami para madayaw ikaw. Father, sa among pagbulay-bulay sa mga pulong, I pray that you will give wisdom to each and every one, and give us good and clear understanding, especially sa imo Ginoo nga plano sa sining kalibutan. Lord, thank you for that blessed hope nga among ginahatag sa amon, nga mga matutong manag-aalagad sa imo. May these promises will always inspire us and give us more fire in serving you. Lord, salamat. Bless us today. Bless your people. Bless all your servants nga nagahimo man sa nga hilikuton. Because all these things I ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga utod, kadamo subong sa nagapangamuyo nga mag-stop na ining COVID. I just received information, I don't know how true. I received information nga base daw may ara nga possibility nga ma-extend ining lockdown siling sa iban or enhanced community quarantine up to June. Hindi ko pa confirm how true is that, pero may nag-text sa akon. Buti siling ko kung amuning i-extend pagid hasta June. Maano na lang kita. In fact, 1 week pa lang nag-undergo kita sini. Of course, kita nga mga anak sang Ginoo is well provided. Apang may mga utod kita nga nagpanghakroy na sa 1 week pa lang ha. So kung ma-extend na up to June, I don't know. Only God knows. Kadamo sa naga-pray, naga-fast, kag may mga utod kita nga nagahambal nga this would stop. No, as much as possible dapat mag-stop ining COVID-19. Kag may mga utod kita nga shadow ka spiritual. In fact, duwa ka international preachers nga nag-cast out kag nag-declare nga ining COVID-19 will be stopped. Ang isa ka preacher nga ina March 27. COVID
sa bilog nga kalibutan will stop because they commanded in the name of Jesus nga mag-stop. Okay? May isa pa ka preacher, international preacher, I won't mention their name, ang iya nga claim that on March 29, COVID-19 will stop. Ang problema, April 5 na tasubong, ga-increase pa ang kaso ng COVID. So, what gone wrong? Sino may sala? No? So, diri natin makita no, nga may mga tao gid nga masaling naton nga false teachers nga nag-claim nga mauntat na ini nga balang it seems like ginamanduan nilang Ginoo. Kikita mo na in the name of Jesus, gina-claim nila ginagamit ang ngalan ni Jesus na it seems like ang ngalan sa Ginoo bala daw hamong-hamong daw gina-chant nila, no? Pero hindi amo sana. As I've said last naton nga message last Sunday, Jesus said, these things must come to pass. And this event or signs of times are just the beginning of sorrow. So remember, the word of God must be fulfilled. He said, pagkatapos siya hambal sina, that all these things must come to pass, siya naghambal, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kita ang mga Kristohanon, wala kita naga-demand. No, gapakitlo kita sa Ginoo. But of course, while we pray for God's protection, kita mismo naga-submit kag paidalom sa pulong sang Ginoo nga ining mga signs of times matabo gid niya, no? Pero ang nami sini because ining mga signs of times nagakahulugan that our redemption groweth nigh, so we need to be faithful in serving the Lord. Now, ini nga COVID, once again, kadako sang nahimo sini because kadamo sang nagtatak sa tagipuson sa mga tao. And I also learned sa sining pandemic nga nag-abot sa aton that the riches of this world is nothing kung wala ang Ginoo. Sa isang Proverbs 11 verse 4, riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. So the word of God is true, no? Ang mga kamanggad sang tao in the day of wrath, ang sa tion sang kasingkal, no? The tribulation period, ang 7 years tribulation period especially ginatawag na sa Bible nga the wrath of God, no? Kag well siling man sang Proverbs 11:28, he that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. So the word of God is true. If you remember, may isa to na sa Facebook, isa ka Chinese national manggaranon katama sa hospital. Pagsulod niya sa hospital, she said, I will give you all my millions. I-assure nyo lang ako nga maayo ako sa COVID. Ang mga doctors wala nag-assure because the time, syempre until now, wala sang bulong nga accurate na pagturok sa imo maampawan kadayon. Anong ginhimo sa ning Chinese national? Ginpangwasag niyang iyang nga kwarta, no? Sa kamalita nga kwarta ginwasag sa hospital. Anong pulos sa niya kwarta? Sa linya, anong pulos sa niya kwarta nga wala magali assurance nga maayo ako? You see? And also, sa Italy, dumduman nyo to, kita nyo to nga ang ila kwarta ginpang throw nila sa mga streets, sa mga higad sang dalan. Amo man na ang ila claim. What's the use of riches of these dollars, of this currency nga hindi man lang kami mag-aayo sa virus nga ini. So there's a lot of realization, no? They throw their money kay wala man sang assurance nga ma-save sila from COVID, no? So again mga utod mga biyan, ang kalibutan wala sang assurance, no? Sang una ginapamangkot kita, no, ang mga bata, when you grow up, anong gusto mo matabo? When I grow up, I want to be a teacher, I want to be an engineer, a doctor, pagidra nga mga kurso. Kag once gani nga ang tao nagdamo na kwarta, kag naging professional na, kumangkuton mo siya, ano ni mga fulfillment sa kabuhi mo. Usually sa batsin nga tao, one of my dream, kay na-reach ko na ining mga manggad nga ini, profession nga ginadesire ko, my dream is to travel all over the world. Grabe nga dream, no? To travel all over the world. Sang una, grabe ang fulfillment ng tao kung maka-travel siya all over the world.
But now because of COVID, hindi ka nakahambal nga that's your greatest dream in life, to travel all over the world. Paano ka makatravel? Lockdown. Ang mga eroplano subong wala kalupad. Ang mga means of transportation nagkalap, wala gid. But well, siling ko sa likod siling calamity, may mga nakita mo ko Japon nga daw ka okay man, daw blessing in disguise. Ang kahawaan subong daw kalimpyo na, bisan subong maglagaw kami sa downtown diri sa Bacolod daw kataway-taway, naka-save kami time. Ang i-travel mo 30 minutes, ma-travel mo lang 10 minutes tungod nga wala mayo sa lakyan. Pero my point is, amoni ka hopeless sang tao kung ang ipagsalig diri lamang sa sininga nga kalibutan, no? So riches or rich people died in COVID, kag their money, no, hindi nila madala. Amo na siling ni Manny Pacquiao, no, if sang dumduman ko si Manny gin tagaan sang privilege speech, gina-challenge niya ang mga kapwa niya senador kag mga manggaranon nga tao. Of course si Manny isa sa mga rich people in the world, hindi lang sa Pilipinas. Pasaling niya, hindi nyo madalangin yung kwarta sa langit o kung sa piyak ng kinabuhi. So while ari pa kita buhi, kung may ara ka capacity, gin-bless ka financially, share it to the poor. Kaya ti naging problema ini. Tungod kay ang problema sa aton nga mga barangay, sa aton syudad, ginaugtasan sa aton nga bilang president, nga damo gid sang corrupt nga wala ginahatag sa mga pumuluyo ang budget nga supposedly ihatag sa mga pumuluyo. So kanami kay Manny, because kanami sa encouragement niya nga wala gid ta sa madala, we came to this world nothing, and it is normal that we will go back empty, no? That's why while we're still alive, kanami gid nga ihatag nato niya sa mga pigado nga naga-suffer subong, especially sang lockdown nga ini, or masiling naton nga enhanced community quarantine. Kag kadamo subong sa batikos, no, sa aton nga mga sang election time bala, makita mo sa dalan adlaw-adlaw ga parada, may mga kumboy pa kag pangamusta, wave sa tao, no, ka very kamustahon ikaw, daw best friend ka mo, pangsubong, no, plus during election or campaign nagaguluwa ang ilang millions, no, during election ang millions gagwa. Kaya mo sila ni Manny, subong natani magwa ang inyong kwarta, kay mas kinanglanon subong sang tao ang inyong bulig in times of calamity. But now they are silent. Not all, but kadamo. Kadamo sang ginaugtasan ng aton nga beloved president. That's why sinya gani, tag ko na lang sa DSWD ang distribution sang kwarta kag sang grocery, kay kadamo na sang report nga nag-abot sa akon nga kadamo sang mayor and kapitanes nga wala gid nagahatag sina ang inang mga budget niya para sa mga katawhan. So, well, kabay pa kung tani nga kagwa gid man ko sang color sang tawa. Kung may mga amusin nga mga hitabo, ang color sang tao nagagwa gid, this is an acid test sa mga tao kung ano gid sila, kung sino gid sila in times of calamity, no? And well, isa pa gid na learn ko sining COVID-19, that everything in this world is temporary, no? Ang aton nga health, ang aton nga riches, mga businesses, grabe sa buong economic collapse, no, sa bilog nga kalibutan. Nag-share na naman gabi ang akon nga sister nga sa Europe, damo subong sa nagsira nga mga business, kag ang damo subong sang unemployment, no, kay wala sa mga negosyo. Actually millions sila niya ang unemployed. So this is global. Kag well, ang mga kalipay sang tao, ang mga pleasure sang tao, mga ginansal nga kalipay hubog-hubog, temporaryo subong nagkala-stop, no? Ang mga tao nga they travel all over the world, stop. Mauling, stop. Going to with friends, kag magsinadya-sadya, stop. And
Ang nakita ko pagid nga pagpakamaayo man sa likod sini is that uh, by force, because of quarantine, ang mga tao na napuwersa nga magbalik sa ila panimalay. And this might be a lesson for all of us that family bonding is more important, no? Kay ang mga tao abi nagsako na lagaw-lagaw, sako na sang sagwa, pangita tanan, grupo-grupo, pleasure, ginan sa kalipay. Eba yung mga tourist tourist spots subong nagkala-collapse man. I was in probably 6 months ago, nakaseminar kami sa Boracay kag pagkagabi ti siyempre wala kami session, naglagaw kami to sa igad sang baybay. Grabe ang mga pleasures dito. Ang mga tao, mga negosyo at the same time. Kag ang tao ga inihinom, ga sinaot, ga hinubog, no? Pero subong ba ang Boracay kuno daw ghost town man. Kag ini nagpuhag ining COVID-19 nagpuhag sa mga tao, and this COVID-19 nasiling na kon nga nagtudlo ni sa aton nga ang family is very important. You know why? Because ang mga tao subong mostly ara sila balay. Kag kun ang mga tao, especially Kristohanon, kabalo lang maghimo sa ilang program, kanya iba niyang ila feeling ng boredom. Ang mga iban ga TikTok lang ga TikTok kay naburingan. Pero you know what? If we try to meditate upon all this that happens, that all these things happened, hindi sila nga wala sang rason, no? It's always a reason. May purpose gani sa tanan nga ini. So, nanamian ko subong because wala na tuod ang church worship. Pero, na-develop ang family bonding, may hearts worship, house worship gakatabo, may devotion, may prayer. Kaysa una probably, ang mga Christians, ang ila pagka-Christian, ara lang sa simbahan. But, bilog nga simana, wala na sang bonding, wala na sang family altar, wala na sang devotional, wala na sang worship time sa panimalay. But ining COVID-19, bisan sa amon dire, no? Mag-permitting kami sa balay, ga-worship service kami kung gabi sa kada Sunday. And kanami gid may blessing man siya bisan paano, but of course, kulang tawo mong sa kabilugan ati problema gid sa mga katawan ini nga event, no? And also nakita ko man nga isa sa blessings ni, it brings awareness sa Christian to be prepared, no? Kay we Christians nagabasa ta Bible and kabalo na tani nga may mga signs of times. And somehow ining COVID-19 naging galamiton sang Ginoo nga magkaroon sang revival kita sa aton nga Christian life. And of course, isa mga nakita ko nga blessing ini sang COVID sa mga unbelievers, this brings conversion, no? May mga atheists na as I've said kagkadamo na sang actually ginatake ko mo nga advantage nga maka soul winning sa mga tao. Kagina may na-share ako sa Word of God, Kinyan, a UFC fighter, kag may isa man to nga taga diri lang sa Negros nga tungod bala sa mga comment nag-landing kung isa sa soul winning. So may mga atheists na Christian, may mga nagbalaton sa Ginoo, and it's my prayer nga pagkatapos ng COVID, ini ang mga tao nga saling nato nag-surrender, nagbalik, kag nagpangamuyo, kag nagbaton kay Lord. Kabay pa ko tani nga sincere sila sa ilang desisyon nga ginhimo, hindi lamang tungod sa kulba sa COVID. Kay base bila pagkatapos ng COVID, balik naman sa kalautan. So it is our prayer. And also, as I've said last time, that it brings humility and teach people to pray. Kadamo na gid no, nalipay ako makita ang mga tao nga nagapila nga muyo sa mga hospitals, sa mga check-up points, sa diin mga lugar. May mga nakita ako nga mga leaders, no? President, Prime Minister sang ilang country, naga-declare nga magkaroon sang prayer ang bilog nila nga katawhan sa sina nga nasyon. So, nakita ko mga black people, gina-declare sang ilang leader nga mag-prayer and fasting kita nga ang Ginoo maluoy sa aton. So, yes, although nga kabudlay sin sang hitabo, pero masiling nakon nga
well, may mayo Japon nga result, especially sa spiritual life sa tao. Now, at the same time, makita na akong diri ang pagka-hopeless ang tao, no? Bisa nato nga tingwa sa tao, selling permis advertisement, be loaded with information. Sa akon mahambal, we are overloaded with information na. Pero it never stop the problem. Kaya ang concern sa tao subong niya sa bilog nga kalibutan is to have that cure and solution from COVID-19. Ang aton niya nga information drive, sa nila be loaded with information, mabalantang death toll, pilang na napatay, pilang positive, pila ang PUM, pila ang PUI, kag pila na naka-recover, pila na naman sa sininga lugar, sa sininga country, amo lang mga information na ito nabalaan. Pero ang information or ang cure sa sininga problema, so far daw malabo pa. But of course, I have pamati-bati man ako. Before ko nun abot ang COVID, ang China naka-prepare na sang bulong sa sininga balatian. How true is that? Hindi na siya confirm, ha? Pero bago ko matuod ina what foolishness ginahimo sang tao. Wala pa nag-abot ini nga balatian, they have already prepared a cure and a medicine. Ang question, for what purpose? To control the world? Business? But then, ginampangan mong kabuhi sang tao. Ini biochemical weapon nga ini. Ano man ini nga ginhimo nila nga chemical nga nag-alamo ni ang kalibutan. So dako gid ni nga problema, kag of course dako ang salabdo niya sa Ginoo. Now, kag sa sining mga natabo ni nga mga problema, hambal ko nakagina, nagagwa ang mga good kag mga bad nga mga politicians. It could be an acid test sa karakter sa tao, no? Kag pasalamat kita sa mga frontliners. Pasalamat kita sa mga barangay officials nga nagapamalay-balay, gapang-distribute, prote sa mga barangay nga until now, isa na kasimana, wala pa gid nagparamdam, kabay pa tandugon ka sang Ginoo, ginaano mo na ang mga budget dira man, ginaano mo ng kwarta, ginaano mo na ang mga grocery dira, no? Pangtaguon mo na ang mga bugas dira base pagkatapos ng COVID bala balitaan naton nga pila naman ka truckload sang mga bugas nga nag-upupan lang kay wala na panghatag sa mga pigado, kay gin-hoard sang isa ka masaling naton sakon kag kurap nga politician. Well, on the other hand, kung may mga bad politicians, may mga araman nga mga good, no? May mga frontliners, tamak mo iban nga door to door. Sa gusto ko ni promote no ining mayor sa Nueva Ecija, congratulate sa gina kag interview kay tungod sang hinimuan niya kag iban niya constituents nagahanga gid sa iya ginhimo. Gahambal siya nga hindi gid man siya manggaranon nga mayor, may aral siya nga gamay nga negosyo. Ang iya nga pangalan si Mayor Emerson Pascual. Gin interview gina sa DZMM and we really salute him, no? Actually siling sang host gina nga kung tani sundon ini sang iban nga mga mayors ang ginhimo niya. Ang ginhimo niya naga door to door. Nagaupod sa mga tao. Kag ginhatag niya one sack of rice sa kada pamalay. Good for 1 week, no? Good for 1 week. Kag siling niya, I have my salary. But siling niya from 2016 kay may ari man ko nga negosyo, wala ko gin gasto nga akon nga sweldo. Ginsupot ko na because ang akon nga salary came from the people and I will give it back to them in times of calamity. Wow, kanami. Halin sang 2016 as the year 2020, may aras nga personal nga sweldo. Kag pag-abot sang sining calamity, gin gamit niya ina. Kag siling niya sa mga constituents, kung may ara mo gin kulang hambalang, kay mahatag pagid ko liwat. So damo na to gin pang-mention. Hindi lang bugas sa bugas na pud mo damo sa gid mahatag and of course cash, no? Siling niya, wala ko na gina-consider ang self ko subong in times of calamity. As a mayor, I consider myself as a father to my family. Gina-consider niya ang mga katawan niya community na sakupan nga iya nakabataan and he is the father. Well, not all politicians nagahimo sini.
no? Kay may ara man niya nga baw. Dira pagid sila nagguan dako nga income tungod sini, no? So praise God. In times of calamity, it's really good to do what is good. It's really good to do what is right. Kag amo ina dapat ang nagakaigo. As I've said, no, kung ang mga tao, ang tanan mga mayors, kapitan, tanan nga officials, nagsunod lang sa mando sang president, nga kung may arang a budget, ihatag sa pumuluyo. Maipsan ini, hindi ni matamaan mga tao. But 1 week pa lang kadamo na sa ugayo nga mga tao sa gutom. Kag well, although nga hingwaan naton nga sundon ini ang in-house quarantine, may mga tao gid nga tungod nga may pamilya, may kabataan nga pakaunon, nagapaninguha makagwa, they violate sometimes ang aton nga panukalang batas or ang kaman nga ini may iabay dapat sa pumuluyo. Well, on the other hand, may ara gid yang masalawayon Japon. Wala gid ya pakialam. Wala sa mahimo, wala man sang obrahon, malagaw-lagaw lang. Pasaway gid as in. Pero may ara gid nga nagagwa tungod kay may ara siya nga pamilya nga dapat pakaunon. And sa pag-asing iban, it's better for us to die in COVID-19 than to die in hunger and starvation. So isa ina ka masubo nga kamatuuran nga nagyakatabo kag kabay kung tani nga ang Ginoo magtandog sa mga tao, no? Nga tani bala they will realize nga ang mga tao nga inigin sa kupan nila gin pormisahan nila ni. Grabing pormisa nila ini sa mga tao during campaign period. And we don't want nga sa sining kasubong nga sini, it seems like hell nga ang tanan mo nga pormesa wala mo gintuman kagin pabayaan mong imo nga mga katawhan. Na finally, with regards sa sining COVID nga learning sa gihapon, ginakuni ko ni perme ang COVID sa sala, no? Just like nagligad. Pero ining COVID bala nga ini COVID-19 ang iyang nature. Droplet man lang kuno nimo, no? Nablangga istoryanay amo na gina-require kitang mag-mask. Ang iban may gear pagid protective gear sa ilang guya. Kag of course ang mga doorknobs naton, ang mga pertahan naton dapat disinfect gid siya. Kaya no ining droplets nga mag-asik na ini. Once tumapik na siya, mabot ay dinto pila ka hours iya nga stay. Kag kung hindi na ma-deal kag ini sa ma-disinfect, may tendency nga maglaton gid. Amo ang kanami gid nga magwa kita, may quarantine pass, may mask, kag pag-abot sa balay, manghinaw gid ayon, mag-disinfect kay basi malatnan kita sang aton mga mahal sa kabuhi. Kag ang mga gapagala-gala dira nga mga kabataan, mga young people, kay tabi mo strong ka pa, you can be a carrier, no? So palihog hindi paghaliting mo panimalay. Kag kung gusto ta nga ining pandemic nga ini madula na, let's be disciplined, no? And of course, domino effect, disiplinado kita, stay at home. But those people who are in their houses, dapat tani buligan man sa aton nga local government, nga barangay nga kung tani ang budget nga pagkaon, especially sa mga pigado, mahatagid para nga hindi sila pangawat-kawat nga magwa sa ila balay to find bread sa ilang mga mahal sa kabuhi. So, droplets, don't ignore small sin. Because gamay lang sa kasubod sang COVID-19 pero dako ni ang iyang mahalit, no? Ang epidemic, if ignored, can be a pandemic. Kung ang gamay epidemic sa inyo lang barangay, sa inyo lang village, apang kung hindi ni siya masolusyonan, hindi ma-deal ini, it could transmit the whole city, the whole province, and sometimes the whole world. No? The whole nation and the whole world. So, i-deal ang kasalanan earlier the better and the smaller the better. Amo na sila isang Colossians 3:5, mortify that sin. No? In ang mga earthly, worldly things, passion gid siya. Mortify it. Don't feed it. Because, before you know it, basi bala, dako na siya nga monster. Kagbudlay na kontrolon. No? Just like natabo sa Italy, makita na kon sa Italy atong kasagsagan nga damo-damo gid sang nakalapatay
truckloads nga mga patay mo. Truckloads nga mga patay, ginapang, ginapang dagdag lang sa buo, mass grave. Tungod kay kadamo-damo, libo kada adlaw mo. Ano ang rason? Because sang gin-inform sila nga may ara nga virus, they ignore it. Wala na. Sadya-sadya taya. Padayon ta sang kalipay ta. Ang virus na ipamahog lang na. I-enjoy tayo kabuhi ta. So crowded, overcrowded, wala sila gasapat, and then nagkalatumba na lang kagkadamo sang na-contaminate. Ang Amerika subong, isa man nga nagalaga sa Amerika, nga damo-damo subong sang patay man sa Amerika. Especially sa New York. Sang una, makahambal ka, nakapa-New York ko, daw sikat ka na. Pero subong kung naara ka sa New York, ikaw ang pinaka-kulbaan nga tao, no? The mga ghost city, subong ang mga lugar nga ina. Sa Germany, sa England, ang London, subong nga daw sikat man kung makalakat ka dito, ay ang mga tao daw wala gana maglagaw tungod sining naglala nga balatian. Hopefully, mga utod ang Pilipinas, kung disiplinado lang mga tao, kag maging generous, kag hindi man maging selfish, kag corrupt, kag greedy ang politicians, kabay pa kung tani nga earlier, matapos na ining COVID-19, kag hindi na maglawig. Kag mga utod, again, let's control sin in our lives before it controls you. Let's destroy sin before it destroys us. All areas of our life dapat gid ma-disinfect, like COVID, if possible, never give chance nga ang sala amo magtapik sa aton, kay hindi man basta-basta kung makatupa na siya. Amo na siling sa Ephesians 4:27, do not give chance to the devil. No? Hindi siya pagtagaan chance. Now in closing, ginbasa naton gina sa Revelation chapter 21 verses 1 to 5. Sorry nga naglaktod ako because ang Revelation, this is the things that will happen, that happened in the past to the present, and the things that will be happening in the future. No? Kag naglaktod ako sa chapter 21, namin ani siya nga senaryo. Kaya kung basa mong Revelation, lalo na pag-abot dira sa chapter 6, none. Dira mo na makita ang grabe nga, as in, kabudlay i-describe, kabudlay i-imagine nga klase sang hitabo nga matabo sa kalibutan. Actually, if you read chapter 6, chapter 7, forward, ining COVID-19, makasiling ka nga, wala pa ni makatiting. Wala pa ni makatiting sa mahimong matabo sa palabuton. As I said earlier, that the worst is yet to come in this world. That's why nga naglaktod ako, matabo ini, it will surely come to pass. Pero kanami sang ginahambal sang Book of Revelation, that time will come that God will make all things new. He will make the new heavens and the new earth, because the old heaven and the old earth will pass away. Amo na siling sampulong sang Ginoo. Kag siling niya isulat, because this word is faithful and true. Isulat mo gid kay ini matabo gid. One of the expertise of our God is to make all things new. Hindi lang siya makasarang mag-renew sang kabuhi sang tao. Hindi lang siya kasarang magbag-o sang kabuhi sang tao. But even in kalibutan subong nga nagatigulang, naga-worse, nagalala, complicated. Kag wala na sang masiling naton nga matabo nga, that's why gani kung ang hope mo ari sa kalibutan, kung ang paglao mo ari sa kalibutan, well, temporaryo ari kita diri. But if you're listening right now and your hope is in this world, kaluoy sa imo. Actually, ang ginapaabot sa mga Christians is the promise of God. What is that? The new heavens and the new earth. Perfect heaven, perfect earth. Apang antes na matabo, ining kalibutan nga ining nga atong ginaluntaran, no? Will be destroyed. Might be the elements of the earth will be burned with fire. Pero ang point na kon is that the promise of God, that He will create new heavens and new earth.
Even the New Jerusalem will come down from heaven going to earth, no? I don't know paano ini matabo. And God will be our leader. He will govern the world. And kanami sa linya sa verse 4, and in that day, magabot inang something new, kagin prepare sang Ginoo. He will wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more pain, no more sorrow, no more sickness, no more COVID-19, no more cancer, no more dialysis, because all of these old things will pass away. Kagbuslan sang ginusang bag-o. Hindi lamang ang kalibutan, iya nga bag-uhon, ang aton nga mortal body will be put on immortality. Our corruptible body will be changed into incorruptible body. Tanan, ang balatianon nga lawas isla niya sang wala na balatian. And beside, dira kita mag-estar sa bag-o nga langit kag bag-o nga duta nga ginpreparar sang Ginoo sa mga nagtuo sa iya. Now, may God sustain us hasta sa nooy ning matapos ining COVID-19, ining quarantine nga ini. Let's obey, and siguro isa ka mapanugyan akon, in times of calamity, do what is good, do what is right. No? Kung may ara ka man ng capacity, hindi ka mag-asa too much, no? Kay may ara nga mga barangay nga wala ginaabdan sang ayuda. Kita nga mga Kristohanon, salamat church, ha? Salamat gid. Tomorrow Monday, mag-start naman kita nga mag house to house. Kag may mga pamilya naman nga tagaan naton sang financial assistance in times like this. Kag kabay pa kuntaning aton nga government, national kag local. Kabay pa kuntaning magbulig man sa sining crisis nga ini. Parang aton nga pumuluyo hindi matam-an, no? Kag do what is right sa mga Christians. Siling sang 2 Chronicles 7:14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their lands. Sa mga anak sang Ginoo, kita magpangamuyo, no? Together, sa atong panimalay, let's worship the Lord, let's praise the Lord, learn kita mag-meditate sa pulong sang Ginoo. Kung nara ka man sa balay, basta may mga Christian literature kada, basahin na and grow spiritually upod with your family. And as the Lord provides, again, let's pray nga maging channel kita of God's loving hand sa mga tao nga nagakinahanglan. And of course, finally, let's take this chance to share the Lord Jesus Christ sa mga tao, especially in times of COVID-19. So, Christian, no matter what happened, GBC family, let's remain faithful because our God is faithful. He always promised that He will never leave us nor forsake us. He is our refuge, our strength, na present help in times of trouble. Kabay pa mga utod, ang Ginoo pakamayo sa inyo, and keep serving the Lord because our God is faithful and true in His promises. Magapangamuyo kita. Heavenly Father, thank you so much for your word. Sa sanyati ang Ginoo, gina-entrust ko sa imo ang imo mga kanakan, especially mga utod namon sa Grace Bible Church. Nakabay pa Lord sa tion kasubo mo sini. Hindi maghuyang ang ilang mga pagtuo dira sa imo. Instead, because of the signs of times, ini maging palaagyan nga get close, maging intimate pagid ang amon nga relationship dira sa imo. Lord, especially sa among family, kabay pa Lord, ini maging palaagyan man nga matipo namon always sa among panimalay. We always believe that a family that gather together, read the Bible together, meditate the Bible together, sing together, worship the Lord together, will stay together. Lord, salamat nga madamo kag kabay pa nga buligan mo ang mga utod ng mga kinahanglan. And I pray for our government, especially ang amon nga beloved President Rodrigo Roa Duterte, na
Kabay pa Lord nga taga mo sang wisdom, i-protect siya Ginoo sa COVID-19. Kadako pa Lord sang trabaho nga iya gina-work out, and ang amon pagpangamuyo, pag-exalt sa amon nga presidente simo tubangan, Father God. I pray sa mga senators, mayors, congressmen, kapitan, kag ang tanan Ginoo nga mga officials nga kabay pa kuntani nga sila maging generous kag maging honest, kag hindi Ginoo maging selfish kag greedy Ginoo. Kabay pa Lord nga ang budget nga partinisar sa mga pumuluyo ilagid Ginoo mahatag para Ginoo nga pakiglabanan namon ining virus together, and we will come out victoriously together kung ang mga tao nagabuligay Ginoo sa isa kag isa. Lord, thank you for your people, for all the Christian churches. Ginakumik sa mga pastors, kagkabay pa Lord nga maging channel of blessing ang amon kaiglesiyahanan, especially sa mga katawan nga wala pa sa imo tiilan, sa mga gamay nga mga bagay nga among ginahatag. Kabay pa Ginoo nga this will make them realize nga ang buhay Kristiyano indeed is a life nga nagahatag, nagakabalaka, kag nagapalangga, especially sa nagakahinanglan. Bless us, Lord. Bless the GBC family. And now may the love and faithfulness of God the Father, the grace and the peace of Jesus Christ, God the Son, the guidance, fellowship, and commune of the Holy Spirit be upon us all, both now, even forever and evermore. Amen and amen. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. God bless you, church. See you soon, God willing. I miss you so much. God bless you.